nangyari? Ano nangyari? Bakit? Teka. Bakit? Nandito ka pa din at nag-beses na. Oo. Oo. Hindi, 2 beses ka pa lang. Tapos yung pangatlo, pilit mo, okay na. Sa pangatlo? Okay. Bakit nandito ka pa din? Bakit nandito ka pa din? Ano nangyari? So, yung 3 beses na yun, na-decline siya? Opo. Sinasabi niya, sana daw, kasunod, makapunta na siya, kasama naman yung tatay niya. Kasi yun pa naman umuwi, hindi siya makakapag-aral. Mamaya, dadating. Hindi, kilo, kalate. Sa ngayon, kontento na muna si Chris na makita sa computer screen ang kanyang ina kapag sila'y nagchat-chat. Yun nga lang, hirap din silang magkaintindihan. At ang mostra na ganyan, ano daw yung sinasabi? Ayun. Ay, di ako na kailangan Tagalogin. Siling. Kamakailan nag-enroll si Chris sa isang sign language school. Sabi niya, ngayon pa lang, inaasam-asam na niya ang araw na makakapag-text siya sa cellphone. Ang hindi niya alam, hindi magtatagal. Higit pa rito ang pangarap na kakayanin niyang abutin. Narito kami ngayon sa Barangay Bayabas, Ubay, Bohol. Kasama ko ang isang miyembro ng NGO at ang trabaho niya kumbinsihin yung mga magulang ng mga batang bingi para pag-aralin yung anak nila. So ngayon, pupunta kami doon sa isang pamilya para kumbinsihin yung magulang na yung bata ay papasukin sa eskwelahan kasi malapit na yung pasukan. Tama? Opo. Sige, tayo na. Okay, tayo na. Lapit na tayo. Ano pong pangalan niya? Nenio. Si Nino. Hello, Nino. Hindi siya nakakarinig. Gaya ni Chris, hindi raw nakaririnig mula nang ipanganak si Nino, 12 taong gulang. Ang tawag sa kanya sa bahay, amang. Salitang Boholano na ang kahulugan, pipi. Dahil hindi makarinig, hindi rin natutong magsalita si amang. Kaya ang lengguwahe ng bata at ng kanyang pamilya, binubuo ng kumpas ng kamay at ekspresyon ng muka. Kay magdungag ha, magdungag. Magdungag. Hugasan. Huwag tubig, Dave. Dali, huwag magsinulas. Magsinulas. Dali, hugasi. Hugasi. Dali. Kari ba? Kari, gunete. Oh. Kaya pala hindi lumalabas. Anong ginagawa niya? Ayan, hindi yan talaga lumalabas pag hindi talaga yung sinaing niya. Tapos, talagang binabantayan yan. So, iniintay niya maluto? Oo. Kaya siya nandyan? Oo. Pag maluto na yan, lalabas na yan. Ano pa ang ginagawa niya dito sa bahay? Ayun, magwalis. Minsan, mag-igib, 2 lang tabo. Kasi, ano rin yan, hindi naman kaya niyang isang... Mabigat? Oo. Oo, so nag-iigib siya, luluto ng kanin, ano pa po? Minsan, tumutulong yan sa akin pag maglaba. Kung ang ibang bata pinag-aaral sa eskwelahan ng kanilang mga magulang, si amang sinasanay sa gawaing bahay. Tila
Tila ba nailatag na ng kanyang pamilya ang kanyang kinabukasan. Kaya ipinaliwanag na ni Glenda ang aming pakay. Nibalik ko ani kay ako kang kubensiron og balik bitaw katong nianhi ko diri wa pa magud ka makadesisyon nga paeskwelahon ni si ninyo ba. Ni hapit na may ting eskwela unya nibalik ko ani kay ato tani siyang paeskwelahon. Paeskwelahon. Unsa may istorya sa imong bana? Okay ra si Ma'am. Human sa gipasabot sa katong primero nimo nga riba, ning okay ra si Za. Unsa may rason na nganong dugay ni siya nakaeskwela? Nga mo mga estudyante diri sa ubay kay naghanap bitaw ng kakuan dito. Dugay sa naka-eskwela kay mura bang wa jud pud namo bitaw nag kanang na ay challenge nga mo na pa-eskwela hag ibong nga na amang. Oo. Hindi karon nga murag na adyo ning challenge na nga pa-eskwelahon murag nadani po ko nga nadasig nga napoy kahibaw sa anak. Masayang kasama si ama. Naisip kong kung makakapag-aral siya at magkakaroon ng mga kaibigan sa eskwelahan, siguradong marami siyang mapapangiti at mapapaligaya. That's why. So siguro doon yun natutunan yung pagsayaw. Naisip ko ring Sabayan mo na. hindi namin siya dapat pabayaan sa kasalukuyan niyang kalagayan. Isang batang pinangalan ng Pipi. Itinakda na ang tadhana Kanta. at inakalang abnormal sa loob mismo ng kanyang tahanan.